Welcome to Tita Jess, Tita Ness Talks! So, kumusta ka naman ngayon, Ness? Okay naman ako. I am blessed and grateful. How about you, Jess? Ako naman, grateful din ako. Siyempre, pinagpapala tayo ni Lord. Yes. So, the question for today, Ness, is Ano yun? paano mo masasabi na isang relasyon ay toxic? Masasabi mo na ang relasyon ay toxic. Number 1, energy draining. Meron itong sinatawag na manipulation, gaslighting, merong blaming, cheating, Okay. lying, pagsisinungaling, merong kasamang physical, mental, and emotional abuse. Toxic relationship doesn't happen only in women, but also in men. Pero, kadalasan nangyayari ito sa mga babae. Ang ma-advise ko lang sa mga taong nakakaranas ng toxic relationship, number 1 is to recognize, distinguish ano yung pagkakaiba ng toxic relationship at healthy relationship. Kasi doon natin malalaman kung yung pinagdadaanan mo sa sitwasyon mo, sa relationship mo, is going to trials muna yung relationship mo or toxic nga ba yun. Number 2 is process. Process your emotions. Express it. Halimbawa, nakakaranas ka ng pang-aabuso. Express your feelings kung nagagalit ka, you're grieving, you're sad. Allow yourself to feel it. Acknowledge what you are feeling. Never suppress it. Hindi maganda na isusuppress mo yung emotion mo because it will manifest in the body. Yes. Acknowledge that you are in that situation, that you are feeling those feelings. Third one is take action. Communicate. Ask for support. Yes. Huwag mong sarilihin yung pinagdadaanan mo. Minsan sinasabi 'di ba ng iba na huwag daw ikwento sa ibang tao. Choose the right people na pagkwekwentuhan mo ng pinagdadaanan mo. Huwag kung sino-sino lang. Choose the right people. Understand na maraming makikisawsaw sa problemang mag-asawa or kung anumang relationship meron ka. Yes. Very important to seek support to those people na merong alam Yes. sa tinatawag na mga advices or counselor or coaching. Yun muna yung matibibigay ko. Recognize, process, take action. I'm not saying hiwalay agad. Pero of course guys, kung alam naman natin na ando na nga tayo na recognize na natin, nakita na natin at nasa toxic relationship natin, so kailangan natin tanggapin yun na nandoon na siya. Acceptance. Yes. Just to add, it's also important to communicate to your partner. Paano niya malalaman na yung ginagawa niya is affecting your mental health? You have to communicate it with your partner. Pero kung kinommunicate mo na and wala pa ring changes na nangyari, walang remorse, then it's the time to release it. Hindi healthy kasi na magtatagal tayo sa isang toxic relationship because it will affect our mental health and physical well-being. So, don't use the kids to stay in a toxic relationship because Yes. later on, ganun din ang magiging cycle ng family dynamics nila. So, save yourself and love yourself. Yes. So guys, that's our sharing for today. Sana may natutunan kayo at napulot na aral sa aming kwentuhan ni Tita Jess and Tita Ness! Tita Talks! Bye! Bye! So guys, that's our sharing for today. Sana may natutunan kayo at napulot na aral sa aming kwentuhan. Tita Jess!